Magandang araw! Sama-sama tayong matuto sa Teacher Sal Learning Resource Channel. Grade 2, Second Periodical Examination Reviewer, GMRC2. Panuto, piliin ang letra ng tamang sagot. Alin sa mga kilos ang nagpapakita ng maayos na pagkikipag-usap sa pamilya? A. Tahimik na lalabas ng hindi nagpapaalam. B. Pag-iwas sa usapan kapag napapagalitan. C. Pagkikinig muna bago magpaliwanag at paggamit ng po at opo. D. Pagsagot ng pabalang sa magulang. Mahusay, ang sagot ay C. Pagkikinig muna bago magpaliwanag at paggamit ng po at opo. Kung may hindi pagkakasundo sa bahay, ano ang pinakamabuting gawin upang magkaunawaan muli? A. Umiwas agad sa usapan. B. Sumigaw upang mapakinggan. C. Makipag-usap ng mahinahon at magalang. D. Manahimik at huwag makisali. Mahusay, ang tamang sagot ay C. Makipag-usap ng mahinahon at magalang. Ano ang tamang kahulugan ng pagiging tapat? A. Pag-amin sa maling ginawa. B. Pagpapanggap ng walang kasalanan. C. Pagtago ng katotohanan. D. Pagsisinungaling upang maiwasan ang galit. Mahusay, ang tamang sagot ay A. Pag-amin sa maling ginawa. Paano nakatutulong ang katapatan sa magandang samahan ng mga miyembro ng pamilya? A. Hindi na kailangang magpaliwanag. B. Nagtitiwala at nagkakaisa ang bawat isa. C. Mas mabilis matapos ang gawain. D. Nagiging mas masaya ang lahat kapag nagbibiro. Mahusay, ang sagot ay B. Nagtitiwala at nagkakaisa ang bawat isa. Nabasag ni Aling ang isang baso sa kusina. Ano ang nararapat niyang gawin upang maging tapat? A. Umamin at humingi ng tawad. B. Sabihin na ibang tao ang may kasalanan. C. Maglinis ng tahimik. D. Tumakbo palayo upang hindi mapansin. Mahusay, ang tamang sagot ay A. Umamin at humingi ng tawad. Kung gagawa ka ng poster tungkol sa katapatan sa tahanan, alin ang pinakamainam na pahayag? A. Mas ligtas ang hindi umaamin. B. Katapatan, sandigan ng tiwala. C. Magtago para iwas gulo. D. Pagkukunwari, ang susi sa kapayapaan. Mahusay, ang tamang sagot ay B. Katapatan, sandigan ng tiwala. Ano ang halimbawa ng pagiging masunurin sa gawaing panrelihiyon? A. Pag-iwas sa utos ng magulang. B. Pag-alis bago matapos ang dasal. C. Paglahok sa dasal ng pamilya. D. Pagtulog sa oras ng panalangin. Mahusay, ang sagot ay C. Paglahok sa dasal ng pamilya. Ano ang dapat gawin upang mapanatiling maayos ang loob ng bahay?
A. Iwanan ang mga gamit sa sahig. B. Magligpit at magwalis araw-araw. C. Hayaang marumi ang lababo. D. Itapon ang basura kahit saan. Mahusay, ang tamang sagot ay B. Magligpit at magwalis araw-araw. Ano ang pinakamahalagang dahilan kung bakit dapat panatilihing malinis ang tahanan? A. Para hindi mapagod sa paglilinis. B. Upang magmukhang maganda lamang sa mata ng iba. C. Upang maging ligtas at malusog ang pamilya. D. Dahil nakasanayan na. Mahusay, ang tamang sagot ay C. Upang maging ligtas at malusog ang pamilya. Paano mo ipaliliwanag sa iba ang benepisyo ng malinis na bahay? A. Masaya maglaro sa magulong lugar. B. Malusog at masaya ang pamilya kapag malinis ang paligid. C. Wala namang epekto ang kalinisan. D. Mas mura kung hindi naglilinis. Mahusay, ang sagot ay B. Malusog at masaya ang pamilya kapag malinis ang paligid. Kapag may basurang nakakalat, ano ang pinaka-responsableng reaksyon? A. Iwasan ang lugar. B. Magsisigaw sa nagkalat. C. Mahinhing magpaalala at tumulong. Maglinis. D. Magpanggap na walang nakita. Tama, ang sagot ay C. Mahinhing magpaalala at tumulong maglinis. Kung gagawa ka ng mini poster para hikayatin ang kalinisan, alin ang pinakamainam na pamagat? A. Mas madumi, mas masaya. B. Kalinisan, kaayusan, kasiyahan. C. Walis lang tuwing may bisita. D. Bahala na sa kalat. Mahusay, ang sagot ay B. Kalinisan, kaayusan, kasiyahan. Ano ang tamang halimbawa ng pagpapanatili ng kalinisan sa paaralan? A. Pagtapon ng papel sa basurahan. B. Pagtapon ng kalat kung saan-saan. C. Pagpahid ng dumi sa mesa. D. Pagpapahid ng pagkain sa upuan. Mahusay, ang sagot ay A. Pagtatapon ng papel sa basurahan. Paano mo maipapaliwanag sa kaibigan ang ugnayan ng kalinisan at kalusugan? A. Hindi ito mahalaga sa bata. B. Ang malinis na bahay ay may ligtas sa sakit. C. Masaya kahit magulo. D. Walang kinalaman ang kalinisan sa kalusugan. Ang malinis na bahay ay mas ligtas sa sakit. Napansin ni Lira na maraming kalat sa hardin sa paaralan. Ano ang dapat niyang gawin? A. Itapon sa ilalim ng mesa ang kalat. B. Sabihin na siya ang naglinis kahit hindi naman. C. Maglinis kasama ang kaklase at maglagay ng paalala. D. Maglakad lang palayo.
Mahusay, ang sagot ay C. Maglinis kasama ang kaklase at maglagay ng paalala. Kung magbibigay ng parangal para sa pinakamalinis na silid-aralan, ano ang dapat na bantayan? A. Maraming palamuti. B. Walang kalat at mabango. C. Maraming laruan. D. Maliwanag ang bintana lang. Mahusay, ang tamang sagot ay B. Walang kalat at mabango. Ano ang wastong paraan ng pagtanggap ng bisita? A. Pagngiti at pagbati ng magandang araw po. B. Pag-iwas at pagtatago. C. Pagsarado agad ng pinto. D. Hindi pagpapansin sa dumating. Mahusay, ang sagot ay A. Pagngiti at pagbati ng magandang araw po. Kung may bisita sa bahay, paano mo maipapakita ang paggalang? A. Manonood na lang ng TV. B. Tumulong mag-alok ng inumin at ngumiti ng magalang. C. Magreklamo dahil maingay. D. Lumayo agad sa sala. Mahusay, ang sagot ay B. Tumulong mag-alok ng inumin at ngumiti ng magalang. Bakit mahalagang maging magalang sa pagtanggap ng bisita sa pamayanan? A. Para magmayabang ng tahanan. B. Upang maipakita ang paggalang at malasakit sa kapwa. C. Para makakuha ng regalo. D. Para makilala sa lugar. Mahusay, ang sagot ay B. Upang maipakita ang paggalang at malasakit sa kapwa. Ano ang magandang paliwanag sa kaklase tungkol sa pagiging magalang sa bisita? A. Para mapuri ng magulang. B. Nagpapakita ito ng respeto at kabutihang loob. C. Walang halaga ang pagbati. D. Mas magagalit sila kapag hindi binati. Mahusay, ang sagot ay B. Nagpapakita ito ng respeto at kabutihang loob. Kinakanta ni Liza ang awit na itinuro ng kanyang magulang. Ano ang ipinapakita niya? A. Pagpapaliwanag sa halaga ng magalang na pananalita. B. Pagpapakita ng galang at kababaang loob. C. Pagiging masinop sa tahanan. D. Pagpapamalas ng tiwala sa sarili sa pag-awit. Mahusay, ang sagot ay D. Pagpapamalas ng tiwala sa sarili sa pag-awit. Ipinaliliwanag ni Mark kung bakit mahalaga ang pagsasanay ng kakayahan. Ano ang layunin niya? A. Pagkilala at pagpapalago ng sariling talento. B. Pagpapakita ng kababaang loob. C. Pagiging masunurin sa tahanan. D. Pagpapaliwanag sa galang na pananalita. Mahusay, ang sagot ay A.
pagkilala at pagpapalago ng sariling talento. Si Leo ay nag-aayos ng kanyang mga laruan nang walang paalala. Ano ang ipinapakita niya? A. Pagpapamalas ng tiwala sa sarili. B. Pagiging masinop at masunurin sa tahanan. C. Pagpapaliwanag sa halaga ng pananalita. D. Pagkilala sa sariling talento. Mahusay, ang sagot ay B. Pagiging masinop at masunurin sa tahanan. Ginagamit ni Ana ang po at opo kapag kausap ang matatanda. Ano ang katangian niya? A. Pagpapakita ng galang at kababaang loob. B. Pagpapamalas ng talent. C. Pagiging masinop. D. Pagpapaliwanag ng magalang na salita. Mahusay, ang sagot ay A. Pagpapakita ng galang at kababaang loob. Ipinaliliwanag ni Ella na ang magalang na pananalita ay nagdudulot ng pagkakaunawaan sa pamilya. Ano ang ginagawa niya? A. Pagpapakita ng galang. B. Pagiging masinop sa tahanan. C. Pagpapaliwanag sa halaga ng magalang na pananalita. D. Pagpapamalas ng talento. Mahusay, ang sagot ay C. Pagpapaliwanag sa halaga ng magalang na pananalita. Ano ang nagpapakita ng hindi magalang na pakikipag-usap sa magulang? A. Paggamit ng malumanay na salita. B. Paggamit ng po at opo. C. Pagsigaw habang nakikipag-usap. D. Pakikinig bago magsalita. Mahusay, ang sagot ay C. Pagsigaw habang nakikipag-usap. Paano nakatutulong ang magalang at mahinahong pananalita sa pamilya? A. Nagdudulot ng pag-aaway. B. Nagpapasaya lamang ng bata. C. Nakakatulong upang magkaunawaan ang lahat. D. Walang epekto sa usapan. Tama, ang sagot ay C. Nakakatulong upang magkaunawaan ang lahat. Ano ang isang halimbawa ng paggalang sa gawaing panrelihiyon? A. Pag-iwas sa dasal. B. Pagsama sa panalangin ng pamilya. C. Pagtulong habang nagdadasal. D. Pagkikipaglaro habang may dasal. Mahusay, ang sagot ay B. Pagsama sa panalangin ng pamilya. Alin sa mga sumusunod ang nagpapakita ng hindi pagsunod sa gawaing panrelihiyon? A. Paglahok sa dasal. B. Tahimik na pakikinig. C. Pag-iwas at paglayo sa gawaing panrelihiyon. D. Paggalang sa nagdadasal. Mahusay, ang sagot ay C. Pag-iwas at paglayo sa gawaing panrelihiyon. Ano ang halimbawa ng pagmamalasakit sa tahanan at kapaligiran?
A. Pagpahid ng dumi sa dingding. B. Pagkalat ng basura. C. Pagwawalis at paglilinis ng bahay. D. Pagpikit at pagwalang bahala. Tama, ang sagot ay C. Pagwawalis at paglilinis ng bahay.